So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually po, si Marcoleta hanggang ngayon hindi pa rin po maka-move on. So, alam naman po natin no, na si Marcoleta po tinanggal bilang Blue Ribbon Committee Chairman because of two reasons. No? Unang-una, ang unang-una kasi nga po, bilang maging chairman nga po ng isang Blue Ribbon Committee sa Senado, dapat parte ka ng majority. So, ayaw niya nun. Diba? Ayaw po ni Marcoleta maging parte siya ng majority. So, pangalawang reason, no? Tanga po si Marcoleta kaya siya tinanggal. So, ngayon nagngangawa pa rin po si Marcoleta, di maka-move on. Oh. So, ito meron tong balita no, from Bulgar. Ay, sabi dito, no, ang pinag-uusapan ngayon natin dito, no, yung pagiging state witness o pagpasok nga po ng mga Diskaya sa Witness Protection Program. Hanggang ngayon po, pinaglalaban pa rin po ni Marcoleta. Alam niyo mga kababayan, no, mas lalo po tayo nang nagdududa kay Marcoleta dito po sa mga ginagawa niya. In the first place, abogado si Marcoleta eh. Dapat po alam po ni Marcoleta, no, na para maging state witness po si ang mga Diskaya, dapat po sila po yung less guilty. Paano maging state witness kung sila po yung kasabwat? So ngayon, hindi po matanggap ni Marcoleta. So ngayon, tingnan ngayon natin to, no? Kasi mukhang mas lalo po talagang nako-connect ngayon na pangalan ni Marcoleta dito po sa mga Diskaya. Na mukhang scripted po talaga. Oh. Sabi dito, no? Oh, kailangan sabihin ng katotohanan, hindi pwedeng selective. Sabi ito ni Boy Rimulya, hindi sang-ayon si Department of Justice Crispin Boy Rimulya sa gawing state witness ang mag-asawang Sara Diskaya. Sara at Shirley Diskaya, kaugnay ng issue sa maanumalyang flood control projects. Oh. Ayon kay Rimulya, tinanong siya ni Senate President Tito Soto kung ano ang kanyang posisyon hinggil dito. Oh. Talaga sinabi ko kay Senate President na kung ako talaga, ayaw ko bigyan niyan ng ganung status. Kasi hindi forthcoming. Oh. Dapat dyan talaga to tell the whole truth. Hindi pwedeng mamimili. Dapat yan sabihin kung buong kasaysayan at buong katotohanan, sabi ni Rimulya. Ayun nga yung point. Bakit nga po kasi tinatago po nila at natatakpan po nila ang mga Duterte? Kayo ba naniniwala ba kayo doon? Ngayon pag nanakaw po dyan sa flood control, nagsimula lang po nung panahon na po ni PBBM? Ano yung magic? From 2022, biglang nakabuo sila ng sistema. Kasi mga kababayan, malinaw po yung ganito po yan. Kapag may sistema na po yung nakawan, ibig sabihin yan, matagal na po nag-organize yan. Kung 2022 na simula sila magnakaw, ibig sabihin yan, nakabuo sila ng sistema, matagal na. Hindi naman kasi pwedeng kinabukasan pala, pagkagising mo, ganito gagawin natin. Magnanakaw tayo. Hindi pwedeng ganun. Di ba step by step yan eh. Oh. Hello po kay Let Reyes. Maraming salamat. No? Maraming salamat. Let Reyes. Okay. So sabi dito, no, sa isang liham na naka-address kay Rimulya, inirekomenda ni Senator Ronaldo Marcoleta, dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman, na gawing state witness ang mga Diskaya. Bakit mga Diskaya? Hindi ako nagtataka eh. Hindi naman ito pinirmahan ni Soto at Christian kung ang kanyang testimony ay tell all o tell half. Alam niyo, mas nagdududa po ako, no? Bakit si Diskaya ang gusto nilang gawing state witness? Marami pa yan. Actually, mas deserve pa nga ni Bryce Hernandez eh. Maging state witness eh. No? So, tsaka naman. Tsaka ang point natin dito, bakit nga po, doon sa statement nga po ni Diskaya, bakit walang Duterte doon? Oh. So ito, tingnan nyo to panoorin natin to, no? Ito yung video po ni Marcoleta na nag-ingangawa na naman. Ebidensya eh. Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa'yo? Kaya ko lang naimungkahe na kung sino man po ang gustong magsalita na.
ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. O, yun nga. Akalain mo naman, ito yung nakakapagtaka eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice. Linggo. Kausap ko yung O, kanyang... Linggo, tinan nyo, Linggo. Linggo daw, kausap daw po ni... Ito, alam nyo, magaling talaga manlin lang to eh. Manilin lang talaga tong si Marcoleta eh. O, tinan nyo ha. Ngayon, ang pinapalabas dito ni Marcoleta, wala daw po isang salita yung DOJ. Okay. So, himay-himayin natin. Napaka-basic naman ito. So, ngayon, nakausap daw po ni Marcoleta yung DOJ, Linggo. O. Yusek. Ang hearing Lunes, kinabukasan. Bago po magsalita ang mga diskaya, parang ganun lumalabas eh. Siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boyeng Remulla. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo, kahit sa Congress pa, oo. So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan. Sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito Ano wala. ha? Bibigyan po ng immunity. Tama naman sinabi ni Secretary Boyeng Remulla. Bibigyan ng immunity kung sino yung magsasabi ng totoo. Sige. Pa kayo tinutukoy kung sino. Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Baka Hindi may ka salita, niya. magturo. Kasi kako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka kako merong Opo. At saka sa programang ito, Sen, noong Biyernes, di ba Oo, sinabi baka niyo na? merong oh. magkusa. Kailangan Yan. nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa iyo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. Mali Marcoleta, manilin lang ka talaga eh. Mali. Actually, wala naman sinabing ganun. Ang sinabi po ni Secretary Boyeng Remulla, kailangan mo nang sabihin ng mga diskaya lahat. Ngayon yung mga sinasabing kailangan ibalik ang mga nakulimbat, side comments lang po yun. Hindi naman po nakalagay sa batas yun eh, na kailangan isoli mo na lahat. Wala namang ganun. Di ba, ang sinabi lang po dito ni Secretary, binasa ko na kanina eh. Sabi po ni Secretary Boyeng Remulla, sabihin mo na lahat ng mga diskaya. Manilin lang ka talaga eh. Na po yung magkapalitan na po eh. Nagkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Wala yun sa requirement eh. Manilin lang talaga to eh, no? Manilin lang talaga to. Di ba kanina binasa ko kanina? May nakalagay ba doon na kailangan mo nang ibalik ng mga diskaya yung mga sinasabi ninakaw nila bago sila maging parte ng Witness Protection Program? Wala namang ganun eh. Well, side comment yun, pero hindi po yung requirements. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli ng kung ano. Pwede na siguro pag-usapan sa bandang huli yun. Pero dun sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, Apply pa lang. kaya niya lang gagawin yun, manganganib talaga ang Alam niyo buhay niya. pag ano, alam niyo, pag nanonood ako nito, itong programa ni Marcoleta sa Net 25, tapos kasama yung mga ibang asungot, alam mo yung ano, yung dalawang kasama niya, akala mo hindi scripted magsalita eh. No? Yung drama nila, ay, ba't ganun? Ay, ganun ba yun? Ay, buti na lang sinabi mong ganun. akala mo, hindi scripted, pero obvious naman na nag-acting lang eh. Na-continue natin siya. Papakover siya ng protection. Nakita mo yung inallege niya na may kinalaman di umano dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, 17 congressmen. Opo. At 10 mga tao na yung iba ay private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweet, 10 sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 congressmen. O yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program. Mga nganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-expose sa pagsasabi. Meron tayong dalawang question sa mga diskaya. Una, bakit walang senador na sinangkot? Di ba naniniwala ba kayo, no? Na walang senador na sinangkot.
Tinanong pa siya, di ba? Wala daw senador. O unang tanong yon sa mga diskaya. Pangalawa, bakit nagsimula nga po yung affidavit nila, nagsimula 2022. So hindi pwedeng ano yan, hindi talaga pwedeng pang witness protection program po talaga yon. Kung hindi mo sinasabi lahat. Kasi pag hindi mo sinasabi lahat, ibig sabihin nun, di ba, meron ka pinaprotektahan. Di ba, napaka-basic naman nun eh. ng katotohanan. Oho. Sa panig niya, yun ang totoo eh. Pero yung unang usapan niyo po ni Sec Boying, walang mga ganong condition, Sen? Alam naman niya na wala eh. Kaya basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Ngayon, ito naman aming bagong Pangulo ng Senado ngayon. Yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice. Nag-research naman ako sabi niya. Ayun na nga po, hindi na Nakita ko na kinakailangan palang magsoli. Ang aking kinalulungkot dito, kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas? Wala naman. Alam niyo na sinabing kailangan magsoli eh. Para pirmahan yun eh. Ang sinabi ni Tito Soto, sabihin lahat. Sinungaling ka talaga, Marcoleta. Actually, naghahanap talaga ako ng mga statement ni Tito Soto eh. Na requirements na kailangan isoli ng mga diskaya, yung mga allegedly ninakaw. O, di ba? Sinabi ni Tito Soto yun, pero hindi siya requirements. Oh. Lahat na sinabi ni Diskaya ay mga pumirma sa impeachment Sara. Talaga, search ko nga yan. Maganda yan na. Mang sinasabing ganun, na magbayad ka muna. Oho. Isauli mo muna kung ina-allege na ninakaw mo o ano man. Walang iniwan sa, yung i-rescue kita. Halimbawa, merong kidnap or ransom. Opo. Oo. Halimbawa, itong cameraman natin. O i-rescue kita pero magbayad ka muna. Hindi pa, parang mali. Parang mali ata yung metaphor. Abogado ka, mali yung metaphor mo. Oh. Ngayon, ang ginamit na metaphor ni Marcoleta, no, kung ikaw cameraman ko, tapos, tawag dito, kinidnap ka, so kailangan mo muna magbayad bago ko tayo rescue. Parang mali ata yun. Kasi the first place, mga kababayan po, yung ibabayad po dun sa kidnapper, hindi naman po pera ng taong bayan yun eh. Pera po yung galing sa biktima eh. Ito po kasing pinapasoli sa mga diskaya, nakaw po ito sa taong bayan. Anong klaseng metaphor yun, Marcoleta? Nakuha nyo ba yung point? Tignan nyo yung metaphor niya, ang pangit na metaphor mo. Oh. Ngayon, ito naman aming bagong Pangulo ng Senado ngayon. Yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice. Nag-research naman ako sabi niya. Ayun na nga po, hindi na Nakita ko na kinakailangan palang magsoli. Ang aking kinalulungkot dito, kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas? Wala namang sinasabing ganun na magbayad ka muna. Oho. Isauli mo muna kung ina-allege na ninakaw mo o ano man. Walang iniwan sa, yung i-rescue kita. Halimbawa, merong kidnap or ransom. Opo. Oo. Halimbawa, itong cameraman natin. O i-rescue kita pero magbayad ka muna. Hindi pa. Oh, ganun ba yun? Ang pangit ng metaphor, men. Ang pangit ng metaphor. Ewan dito kay Marcoleta, no? Ako ba? Parang mali eh. Oho. Kaya mo siya bibigyan ng Hirap na hirap siya, no? Hirap na hirap siyang explain tama nga Bretudang, no? protection. At hindi mo siya ihingi ng kahit ano. Dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo, sa panig ng Estado, magsasabi na siya ng totoo. Ang tanong nga dito, totoo ba yung mga sinasabi ni Diskaya? Kaya nga po siya hindi siya na-approvean kasi nga po, hindi niya sinasabi lahat. Napaka-basic naman nun, Marcoleta. Ang problema lang kasi sa'yo, matanda ka na, hindi ka pa, ang hirap mo na umintindi. No, ang gusto mo kasi ipilit yung gusto mo. Hindi po ganun yung Senado. Palibasa kasi DDS eh. Oh. So ngayon, tinan nyo to Dito kay Marcoleta na to, na ano na lang ako. Oh, tinan nyo to. So ngayon, base nga po dito, no, ito galing tong DOJ, itong post na to. So, what is the Witness Protection Program? So, alam nyo na yan. So, sabi dito, who can be admitted into the program? Any person has the knowledge of or information on the commission of a crime
and has testified or testifying or is willing to testify. Oh. So mukhang pasok si ano dito, si Diskaya, di ba? A witness and congressional investigation upon recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed and when the approval of the Senate President or Speaker of the House, ano, or representative as the case may be. Ang tanong dito kay Marcoleta, ito ba, na-explain mo ba ito sa mga Diskaya? Actually, no, ito yung pinakadelikado na nangyari dito mga streetwise eh. Diba? Buti na lang kamo napalitan si Tito Soto. Hindi Tito Soto pala. Buti na lang kamo napalitan ni Tito Soto si Chis Escudero. Kasi ngayon ko lang nalaman to eh. Diba? Ang isang witness pala sa congressional investigation, tulad nga po na nangyayari po sa Senate at sa House, ay pwedeng makapasok nga po sa WPP, sa Witness Protection Program, kung merong approval ng Senate President o House Speaker. So ngayon, ito na po yung nakita na natin plano. Plano na po talaga ito ng mga ng mga Duterte Black na gawin talagang state witness ang mga Diskaya. Kasi tandaan po natin, no? Para maging state witness nga po, o hindi, Witness Protection Program pala, para nakapasok nga po sa Witness Protection Program ang mga Diskaya, kailangan pirmahan nga po ito ng Senate President. E nung panahon po na yun, ang Senate President po nung dati, si Cheese. So, may plano na silang ganun. Malabong wala. O malamang ganito nangyari yan malamang. Kunwari si Marcoleta, parang Cheese. Oo. Kailangan natin makalusot. Kasi may mga senador talagang sangkot. May mga senador talagang sangkot dyan sa flood control scandal. Gawin natin state witness yung mga Diskaya. Gawin natin, ipasok natin sa witness protection ng mga Diskaya. Oh. Siyempre si Cheese, paper man na lang yan. Kasi poprotektahan po ni Cheese yung sarili niya. Tama, di ba? Ang problema, napilitan si Cheese. Pagpasok nga po ni Tito Soto, wala na. Hindi na po napirmahan, hindi na po natuloy yung plano sana ni Marcoleta at ni Cheese na ipasok sa Witness Protection Program itong si Diskaya. Alam niyo kasi yung magiging implications nito? Kasi po, ang labas kasi nito, poprotektahan po ng mga Diskaya ang mga senador. Kasi ganun po ang labas po ng statement eh. Nakita niyo, di ba? Nakita niyo yung statement ng mga Diskaya? Ang pinoprotektahan po dito mga senador, tsaka mga Duterte. Pero, nililinis kamay po yung mga senador, pero ang tinuturo dito, si PBBM lang. So syempre dito nga po, no, mas pabor po talaga kikis ito. Problema, no, nung pagkatapos nga po ng statement ni Diskaya, kinabukasan ata, napalitan si Cheese ni Tito Soto. So, wala nangyari. Ano nangyari? Naudot ang plano. Buti na lang kamo napalitan. Di ba? Buti na lang kamo napalitan si Cheese. Hello po, Admin Eileen. Maraming salamat. So, a witness who participated in the commission of a crime and who desires to be a state witness. Diba? So, ngayon, mga kababayan, no? Okay na. Igasan natin yan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, no? Ngayon, kung ang mga Diskaya nga po ay naging bida nga po sa Senado, pagpasok po naman po sa House, ang mga Diskaya naman po ay nabuking. Especially nga po ni Luistro. Tingnan nyo ito, sabi ni Luistro to, Ito. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
and even the first half of 2022. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Oh. Di ba? So, doon pa lang mga kababayan, no? So, ang tanong kasi dito, kung ang nangyari lang po talagang nakawan, no panahon nga po ni Digong, ay na panahon ni PBBM, no? Kung ang nakawan lang po na sa flood control project, yung nangyari lang po nung panahon ni PBBM, ang pinakamalaking question dito, bakit mas marami nga pong kinita ang mga Diskaya nung panahon ni Digong? Oh. Ngayon, sabi ngayon ni Diskaya dito, yung iba daw po dyan na-cancel. Puta, na-cancel pero nabayaran kayo. Puta, para naman tayo niloloko. Para naman niloloko nyo kami niyan, Diskaya eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo, Marcoleta, tanga-tanga mo. Manilin lang ka. Witness Protection Program? Puta, pinakamayaman na kontraktor sa buong Pilipinas? Umambuso na palo ni Digong? Ipapasok mo sa Witness Protection Program? Eh bakit ito hindi mo tinanong ito? Di ba? Bakit yung tanong ni Luistro, bakit hindi mo tinanong nung si Diskaya nandiyan sa hearing mo? So, yun nga, baka nga ganyan, di ba? Ano, may ano rin ba si, ano? May cut din ba ang mga ano dyan? Ang mga Duterte? Di ba? So, ewan ko dito, no? Manilin lang talaga itong si Marcoleta, no? Manilin lang talaga to. Manilin lang! Manilin lang! Manilin lang! Ayan, oh. Ayan, doon siya nag-spike eh. Saan ba yan? Ayan, no? Yun naman, no? Yun, no? Taas, oh. Pagpasok ng 2023, nagbagsakan lahat. Alam niyo, yung ginawa kasi sa mga Diskaya, Malaman nagtataka kayo eh. Kung bakit ganyan, bakit ang daming kumpanya ng mga Diskaya. Ang isa daw sa mga rason niyan, yung iba daw po kasi, na blacklist ng DPWH. Oh, na blacklist pala. Di ba? So na blacklist pala. Pero ang tanong nga dito, na blacklist niya, pero bakit pinayagan pa rin na makagawa ng kumpanya at makasali pa rin sa mga bidding? Di ba? Binlacklist lang, pero gumawa ng bagong kumpanya. Tapos sasali rin sa mga bidding. So, ganun din. Oh, di ba? Sila Itera nandyan, di ba? Yan. Oh. Oy, follow nyo sa Facebook yan, sila Itera. Oh. So, yun mga kababayan, so kayo po, no? Ano pa bang sabi nyo nga po dito? Kasi ang point ko lang dito, mga streetwise, no? Nilalaban pa talaga ni Marcoleta, eh. Nilalaban niya pa talaga. Tapos na yung boxing, knockout ka na, sumusuntok ka pa. O, tapos na. Malabo na po talaga na maging makapasok sa Witness Protection Program itong mga Diskaya hanggat hindi nila sinasabi lahat. Kasi ang daming mali eh. Ang daming mali talaga. Ang daming mali. Kasi kung talagang totoo sinasabi ng mga Diskaya, may mga question po tayo dito eh. Kasi in the first place nga, no? In the first place, dapat po talaga na mas bigyan po dapat ng Witness Protection Program dapat dito si Bryce Hernandez. Kasi nga po, si Bryce Hernandez nga po yung lumalabas na bagman lang. Tagalinis pa nga ng pera ata. Eh. Parang ganun natin ang labas dyan eh. Oh. Boko yun, nahihirit pa. Oh, natalo ka na nga eh. Diba? Tama nga, diba? So yun ang super comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yan po dyan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga streetwise. And then, last topic tayo. May last topic tayo. Pag-usapan natin tong si Idol ni Jax Demolay.